Okay, let's start, Kuching. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na at magbubukas na ng ika-14 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang Nangulong Pinuno, Iginagalang Adel Paul Garcia Pilamide. Sa pamamagitan ng kapang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag ko na ang kayusan ng ika-14 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang Cavite. Iginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation, maaari niyo po bang panguna ng ating panalangin? Isang mapagpalang aga po sa ating lahat, tayo tumungo at dami na pasensya ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyong buhay sa aming lahat. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na po mga paglilingkod sa aming bayan sila. Panginoon, sana po ay sa aming pong pagpupulong ito ay maging makabuluhan at mas mapaganda pa po namin ang aming paglilingkod at para po sa kaayos na aming bayan. Panginoon, sana po ay hilumin niyo po ang lahat ng napinsala ng pandemyang COVID-19 at sana po ay unti-unti na pong bumalik sa normal at maging masaya na po sana ulit ang aming mundo. Panginoon, kayo na po sana ang maging gabay sa bawat isa, sa lahat po ng aming mga gagawin, pupuntahan at pati na rin po sa aming loob ng tahanan para po patuloy po kami magkaisa at po ang ay mabilang amin. Amen. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalain, pakibanggit po niyo sa isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Dunesa, Iginagalang Alan Tolentino, Iginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan, Iginagalang Perpetuo Desengaño, Iginagalang Catherine Tirona, Narito po. Iginagalang Luciano de Jesus Jr., Narito po. Iginagalang Nestor Patawe, Narito po. Iginagalang Domingo Ortega, Iginagalang Anlin Bation. Meron po tayong 8 konsihal na kasama ngayon sa umagang ito sa ating pagpulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim na kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-14 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapumuno ng lupo ng mga patakaran at talituntunin? Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-13 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-6 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 3 pahina. Pinangalawahan, iginagalang na Konsehal Ferdinand Amutan, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas na kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Meron po ang sunod na mungkahi ng tagapamuno ng lupo ng mga patakaran at talituntunin. Nangungulong Pinuno, muli po inumungkahi ng inyong lingkod na tanggapin at pagtibayin ang katitikan ng ika-13 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-6 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 3 pahina. Pinangalawahan, iginagalang na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pong pinagtitibay ang katitikan ng ika-13 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin, Ginong Kalihim. Meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong?
wala po tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Kaya naman ay dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ginoong Kalihim, ano-ano po mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Mga paksang tatalakayin, dumako po tayo sa letrang G, kagyat na kahilingan mula sa punong bayan. Number 1, a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, submitting the proposed breakdown of expenditures of the lump sum appropriation under the special purpose appropriation of the General Fund annual budget for calendar year 2021 in the amount of 5,283,447 pesos for the implementation of the second tranche compensation adjustment as per local budget circular number 132 dated January 6, 2021 and requesting for an urgent action on this matter. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Number 2, a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, urgently requesting for a resolution authorizing her to sign a memorandum of agreement with the Development Bank of the Philippines for purposes of the multi-channel distribution system of the financial assistance to qualified beneficiaries as provided for under DBM Local Budget Circular number 36 and Joint Memorandum Circular number 1 series of 2021 of the DILG, DSWD, and DND. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid-liham. Number 1, a transmittal letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully requesting for an SB resolution authorizing her to sign and enter into a memorandum of agreement with the UCPB Savings Bank Incorporated in connection with the Kasama Mo Salary Co Loan Co program offered for the employees of the municipality of Silang. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Number 2, a copy of the letter addressed to Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, from Engineer Bonifacio B. De la Cruz, General Manager, Silang Water District, requesting assistance in the filing of a verified protest to defer the issuance of water permit of the National Water Resources Board to Gentry Water Company, operator of the water system of Santa Rosa Heights at Barangay Puting Kahoy and Verona Project at Barangay Lumil, both owned by SunTrust Properties Incorporated. Itinatalaga po natin sa lupon sa komersyo at industriya. Number 3, panukalang kautusan na nagbabawal ng diskriminasyon laban sa mga kabataan base sa edad sa aspetong pisikal, moral, espiritual at sosyal. Itinatalaga po natin sa lupon sa kabataan. Number 4, a letter addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Ms. Maria Dolores Janet G. Bawalan, Municipal Budget Officer, respectfully submitting the 2021 proposed annual budget of Barangays Adlas, Poblacion 1 and San Vicente 2. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Ikalima, isang liham para sa Sangguniang Bayan mula kay Ginagalang Joel M. Amita, punong barangay ng Barangay Paligawan, na humihiling ng isang kapasyahan na isa sa kinakailangan para sa kanilang hinihinging ambulansya sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Itinatalaga po natin sa lupon sa kalusugan at lupon na may kinalaman sa barangay. Number 6, a letter addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Ms. Maria Dolores Janet G. Bawalan, Municipal Budget Officer,
respectfully submitting the 2021 proposed annual budget of Barangay Siba and Tubuan 1. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Number 7, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully requesting for an SB resolution endorsing Metro Pacific Tollways South Corporation and Metro Pacific Tollways Corporation to the National Economic and Development Authority Regional Development Council, Region 4A, for the proposed CTBEX project. Itinatalaga po natin sa lupon sa infrastruktura. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganon, dadako na tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano nung lupon ang handa akong mag-ulat sa ating pagpupulong? Sa ulat ng lupon, mayroon po tayong dalawang ulat ng lupon sa umagang ito. Ang unang ulat ng lupon bilang 15, serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagrepaso ng kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo, petsa 7 ng Abril 2021. Ibibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ulat ng lupon bilang 15 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng pananalapi, pagdalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagreripaso ng kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo, petsa 7 ng Abril 2021. Ang lupon ng pananalapi, pagdalaan at paggugol ng pondo ay nagdaos ng pagdinig noong 7 ng Abril 2021 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan sa ganap ay 10 ng umaga. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong pong lingkod, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno ng lupon, iginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno, iginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi ng lupon, at ang mga kinatawan ng barangay Chican. Tinalakay sa pagdinig ang mga partikularidad na inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo dito sa Sangguniang Bayan. Tinalakay sa pagdinig ang hinggil sa kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo ukol sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020. Ang mga barangay Chican ang naghain nito sa Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman. Una, ang barangay Chican ay may taon ng salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 9,446,293 piso. Rekomendasyon. Batay sa pag-aaral at pagre-repaso na isinagawa ng lupon ng pananalapi ng Sangguniang Bayan, ang kautosang pambarangay na inihain ng barangay Chican ay tumutugon at naaayon sa mga itinadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Iminumungkahi ng lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo na magpasa ng kapasyahan batay sa partikularidad na inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo ng barangay Chican. Kapasyahan para sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 ng nabanggit na barangay. Iminumungkahi pa ng lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, pangalawang tagapamuno, ginagalang Ronilo A. Donesa, kasapi, Mark Anthony A. Toledo, at ang inyong pong lingkod, pinuno ng lupon, Luciano P. De Jesus Jr. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. May ikalawang ulat ng lupon bilang 16, serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagrepaso ng kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo, petsa 7 ng Abril 2021. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Ulat ng lupon bilang 16 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagre-repaso ng kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo, petsa 7 ng Abril 2021. Ang lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo
ay nagdaos ng pagdinig noong ika-7 ng Abril 2021 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan sa ganap na ika-10 ng umaga. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong pong lingkod, ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno ng Lupon, iginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno ng Lupon, ginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi ng Lupon, at ang mga kinatawan ng mga barangay. Tinalakay sa pagdinig ang mga partikularidad ng inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo dito sa Sangguniang Bayan. Tinalakay sa pagdinig ang hinggil sa kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo ukol sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021. Ang mga barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal, at Ulat ang naghain nito sa Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman. Una, ang barangay Balubad ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 4,566,629 na piso. Pangalawa, ang barangay Poblasyon 3 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 1,834,485 piso. Pangatlo, ang barangay Tubuan 3 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 2,109,201 piso. Ika-4, ang barangay Kabangaan ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 2,366,362 piso. Ika-5, ang barangay Bukal ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 2,779,888 piso. Ika-6, ang barangay Ulat ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 3,4,282 piso. Rekomendasyon. Batay sa pag-aaral at paglilipaso na isinagawa ng Lupon ng Pananalapi sa Sangguniang Bayan, ang mga kautosang pambarangay na inihain ng mga nabanggit na barangay ay tumutugon at naaayon sa mga itinadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Iminumungkahi ng Lupon ng Pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo na magpasa ng kapasyahan batay sa partikularidad ng mga inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo. Kapasyahan para sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2021 ng nabanggit na mga barangay. Iminumungkahi pa ng Lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng rekord o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng Pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, pangalawang tagapamuno, iginagalang Ronilo A. Donesa, kasapi, iginagalang Mark Anthony A. Toledo, at ang iyong lingkod, tagapamuno ng Lupon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng Lupon ng Pananalapi. Wala na po tayo nakatala na ulat ng Lupon. Kung ganoon, dadako na tayo sa nakataktang gawain. Ginoong Kalihi, meron ho ba tayong nakataktang gawain sa ating pagpupulong sa araw na ito? Wala po nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Ganun pa man, may mungkahi ang ginagala na Konsehal Luciano Jun de Jesus. Maaari po kayong magpatuloy. Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na ilihis ang alituntunin ng ating pagpupulong para bigyang daan sa pangalawang pagbasa ang panukalang kapasyahan bilang 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pinangalawahan, iginagala na Konsehal Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay nililis po natin ating malituntunin upang basahin sa ikalimang pagkakataon ng mga naturang panukala. Ginong Kalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng mga panukalang iyon. Isa-isa po natin itong pagtatalakayan. Umpisa po tayo sa panukalang kapasyahan bilang 18.
Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamite ika-18, Seri 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kapasyahan nagpapatibay ng Supplemental Investment Program na may kabuoang halagang 50 milyong piso para sa mga programa, proyekto at aktibidad, PPAs at gastusin kaugnay ng COVID-19. Sapagkat ang Supplemental Investment Program ay inihanda at isinumite ng Municipal Development Council ng Silang, kagapay ang pambayang tanggapan ng pagpaplano at pagpapaunlad sa Sangguniang Bayan para sa kaukulang pagrerepaso. Sapagkat sa Supplemental Investment Program, inihahayag ang mga karagdagang proyekto at programa na pagsasandigan ng mga gastusin na iniaakma para sa lalong pagpapaigting ng paglilingkod sa mamamayan. Sapagkat ang Municipal Development Council ay nagpatibay ng MDC Resolution No. 1, 2021 noong ika-6 ng Abril 2021 at ito ay tinanggap ng Sangguniang Bayan na may kalakip na liham ng Punong Bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na humihiling ng isang kapasyahan para ito ay pagtibayin. Sapagkat ang Supplemental Investment Program na isinumite ng Municipal Development Council na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay sinertipikahan ng ating pangbayang Ingat Yaman, Binibining Jenny T. Disenganyo at Ginang Keisha Ann Veranda, pinuno ng tanggapan ng pambayang Tagatuos. Ito ay mula sa Savings Surplus Budget ng taong 2020. Sapagkat ang halagang 50 milyong piso ay ilalaan para sa mga programa, proyekto at aktibidad at gastusin kaugnay ng COVID-19. Sapagkat batay sa Section 16 ng Batas Republika 7160 na lalong kilala sa taguring kodigo ng lokal na pamahalaan ng 1991 na tungkulin ng bawat pamahalaang lokal na isulong ang kagalingang panlahat at ang Supplemental Investment Program para sa taong 2021 ay instrumento sa nasabing tadhanain ng batas. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na pagtibayin ang Supplemental Investment Program na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na ilalaan para sa programa, proyekto at aktibidad at gastusin kaugnay ng COVID-19. Ipinasya pa na maging bahagi ng kapasyahang ito ang MDC Resolution No. 001-2021. Lagda, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Ngayon naman po ay inaanihan po natin ang tagapagpanukala para magbigay ng maikling pananalita tungkol rito. Muli, maraming salamat po ng Ulong Pinuno. Isang magandang umaga po muli sa atin. Ang kapasyahan po na ito ay upang pagtibayin po natin ang SIP or Supplemental Investment Program para sa PPAs o Program Projects and Activities kaugnay ng mga gastusin po natin sa COVID-19. Sa ilalim nga po ng pinagtibay na MDC Resolution No. 1-2021 ay inilahad po ang mga paglalaanan o pagkakagastusan ng halagang 50 million at ito nga po ay nakalaan sa pagbili ng ating welfare goods at ng bakuna para po sa COVID-19. So ang 25 million po ay ilalaan po natin para sa welfare goods at ang another 25 million po ay ilalaan naman natin para sa pag-purchase ng COVID-19 vaccine. Ang halaga pong nabanggit ay nagmula po sa ating savings ng nakaraang taon at ito po naman ay nagkaroon ng din ng certification of funds availability mula sa tanggapan ng ating treasurer na si Binibining Jenny T. Disenganyo at Ginang Keisha Ann A. Veranda na pinuno po naman ng accounting department. Kaya sa akin po mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sama-sama po nating pagtibayin ang panukalang kapasyahan po na ito. Maraming salamat po.
Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron ho bang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro ukol rito? Kung wala, ano pong mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin po natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete 18, isang kapasyahang nagpapatibay sa Supplemental Investment Program or SIP na may kabuuang halagang 50 milyon piso para sa programa, proyekto at aktibidad or PPAs at gastusin kaugnay ng COVID-19. Pinangalawahan, iginagalang na konsehal na sa Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ipinagtitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bellarmine 18, isang kapasyahang nagpapatibay ng Supplemental Investment Program o SIP na may kabuuang halagang 50 milyong piso para sa mga programa, proyekto at aktibidad at gastusing kaugnay ng COVID-19. Nangungulong Pinuno, Mari po kayo magpatuloy. nakalimutan ko pong banggitin ang pagbibigay panahon po para sa pangalawang pagbasa yung panukalang kautusan pang-aproprasyon bilang Poblete Bellarmine 1. Okay po. Mamaya po natin na pagtatalakayin yan. Unahin po muna natin ang mga naunang mosyon. Kinong kalihim, pakibasa po ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bellarmine 19. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bellarmine 19, Seri 2021, isinulong ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Paggugol ng Pondo. Kapasyahan at papatibay ng kautosan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican. Sapagkat ang nasabing barangay ay nagharap ng kanyang taunang salaping laang gugulin para sa taong 2020. Barangay Inchican, 9,446,293 pesos. Sapagkat itinakda ng Section 333 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ang Sangguniang Bayan ay binigyan ng kapangyarihang magrepaso ng lahat ng kautusan na pinagtibay ng Sangguniang Barangay kaugnay ng kanilang salaping laang gugulin. Sapagkat batay sa pag-aaral at pagrepaso na isinagawa ng lupunan sa pananalapi ng Sangguniang Bayan, ang nasabing kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican ay tumutugon sa itinatadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Kaya't marapat lamang na ito'y mapagtibay na upang ang inilaang pondo ay mapakinabangan na ng nabanggit na barangay. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., ang Sangguniang Bayan ay nagpasya na pagtibayin at ngayon ay pinagtitibay ang kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican. Pagtibayin pa na bigyan ng CP ng kapasyahang ito ang nabanggit na barangay at iba pang kinauukulang mga tanggapan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Paggugol ng Pondo. Marami pong salamat. Kaya naman ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng tagapagsulong ng panukala para sa kanyang maikling pananalita. Ang panukalang kapasyahan po bilang 19 ay upang pagtibayin po natin ang kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican para sa taong 2020. Ang isinagawang pag-aaral at paglilipaso po ng lupon at sa pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng Barangay Inchican at Budget Department ay napag-alaman na ang nasabing paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican ay hindi po sumasalungat sa mga batas na sumasakop dito. Kaya ito po ay marapat lang natin na pagtibayin para ito po ay may laan at magamit ng Barangay Inchican sa kanilang mga gastusin at paunlad ng kanilang barangay. Salamat po. Marami pong salamat. Pinubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron hubang nais magbigay ng opinyon ng kuro-kuro o kulrito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bellarmine 19, kapasyahang nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Inchican. Pinangalawahan ni ginagala na konsehal Perpetuo Desenganio, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay.
Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 11. Ginong Kalihim, pakibasa po ninyo ang susunod na panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 20. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 20, Seri 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Kapasyahan nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal at Ulat. Sapagkat ang nasabing mga barangay ay nagharap ng kanilang taunang salaping laang gugulin para sa taong 2021, Balubad, 4,566,629 pesos, Poblasyon 3, 1,834,485 pesos, Tubuan 3, 2,109,201 pesos, Kabangaan, 2,366,362 pesos, Bukal, 2,799,888 pesos, Ulat, 3,504,282 pesos, sapagkat itinakda ng Section 333 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ang Sangguniang Bayan ay binigyan ng kapangyarihang magrepaso ng lahat ng kautusan na pinagtibay ng Sangguniang Barangay kaugnay ng kanilang salaping laang gugulin. Sapagkat batay sa pag-aaral at pagrepaso na sinagawa ng Lupon sa pananalapi ng Sangguniang Bayan, ang nasabing kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal at Ulat ay tumutugon sa itinatadhana ng mga batas na nakakasakop dito, kaya't marapat lamang na ito'y mapagtibay na upang ang inilaang pondo ay mapakinabangan na ng mga nabanggit na barangay. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., ang Sangguniang Bayan ay nagpasya na pagtibayin at ngayon nga pinagtitibay ang kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal at Ulat. Pagtibayin pa, nabigyan ng sipi ng kapasyahan ito ang nabanggit ng mga barangay at iba pang kinaukulang mga tanggapan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, Iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon sa pananalapi, paglalaan, pagkulang pondo. Marami pong salamat. Ngayon naman ay binibigyan na po natin ng pagkakataon ng tagapagpanukala para sa kanyang maikling pananalita ukol rito. Muli, maraming salamat po. Ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 20 ay upang pagtibayin ang kautusan ng paglalaan ng pondo ng 6 na barangay. Ito po ay mga barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal at Ulat para sa taong 2021. Sa isinagawang pag-aaral at pagrepaso ng Lupon at sa pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng mga barangay at budget department, napag-alaman po natin na ang nasabing paglalaan ng pondo ng 6 na barangay ay hindi sumasalungat sa mga batas na sumasakop dito. Kaya ito po ay marapat lang natin na pagtibayin para ito po ay mailaan at magamit nila sa pagpapaunlad ng kanilang mga nasasakupan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron ho bang nais magbigay ng opinion ng kuro-kuro ukol rito? Kung wala na pumungkahin ng tagapagsulong ng panukala, Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 20. Kapasyahang nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Balubad, Poblasyon 3, Tubuan 3, Kabangaan, Bukal at Ulat. Napangalawa ko po. pinangalawa ni ginagalan na konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay po natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 20. Ginong Kalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng susunod na panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 21. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 21, Seri 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Isang kapasyahan nagpapatibay sa panukalang paghihimay ng kabuuang gastusin sa ilalim ng Special Purpose Appropriation na may kabuuang halaga na
5,283,447 para sa implementasyon ng second tranche ng pagtataas ng sahod ng mga kawani ng munisipalidad ng Silang. Sapagkat nagpadala ng liham ang punong bayan, ginagalang sa Coro Rosario F. Poblete sa Sangguniang Bayan na may kagyat na kahilingan ng isang kapasyahan para sa implementasyon ng second tranche compensation adjustment ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan, kalakip ang breakdown of lump sum appropriation noong ika-6 ng Abril 2021. Sapagkat ang proposed breakdown of lump sum appropriation under the special purpose appropriation of the General Fund Annual Budget for calendar year 2021 ay may kabuuang halaga na 5,283,447 ay kasama sa inaprobahang taunang budget ng munisipalidad ng Silang para sa taong 2021 sa ilalim ng Special Purpose Appropriation. Sapagkat ang nasabing halaga na 5,283,447 ay nakalaan para sa second tranche ng compensation adjustment ng mga kawani ng pamahalaan sa ilalim ng Local Budget Circular Number 132 na ipinalabas ng Kagawaran ng Budget at Pamamahala noong ika-6 ng Enero 2021. Sapagkat ang pagtaas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan ay makapaghihikayat, magpapanatili at maggaganyak sa mahusay na lingkod ng bayan. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. ay ipinasya gayang dito ay ginagawang pagpapasya na pinagtitibay ang paghihimay ng kabuuang gastusin sa ilalim ng Special Purpose Appropriation na may kabuuang halaga na 5,283,447 pesos para sa implementasyon ng second tranche ng pagtataas ng sahod ng mga kawani ng munisipalidad ng Silang. Ipinasya pa na maging bahagi ng kapasyahang ito ang isinumiteng breakdown of expenditure of lump sum appropriation. Lagda, iginagalang Luciano D. Jesus Jr., tagapamuno Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Paggugol ng Pondo. Marami pong salamat. Ngayon naman ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng tagapagsulong ng panukala para maipaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng panukalang ito. Muli, maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Sa ilalim po ng Local Budget Circular Number 132 na ipinalabas ng DBM o Department of Budget and Management noong January 6, 2021, ay magkakaroon po ng second tranche o dagdag na sweldo ang bawat regular na kawani ng ating pamahalaan. Ito po ay sa mga regular na kawani lang po ng ating pamahalaan. Ang Budget Department po ay nagsumite ng kanilang proposed breakdown ng lump sum appropriation at ang halaga po nito ay 5,283,447 at ito po ay incorporated na o kasama na po sa Special Purpose Appropriation ng ating budget para sa taong kasalukuyan. Kaya po ito po ay naging isang panukalang kapasyahan at hindi po isang apropriasyon. Sa mga adjustment po na adjustments po na ginagawa natin, particular na po ang pagdadagdag ng sweldo ng ating mga kawani ng pamahalaan, tayo po ay may mga sinusunod na batas or guidelines at ito po ay hindi discretionary sa ating pamahalaan. At sa pamamagitan nga po ng karagdagang sweldo ng ating mga kawani, magiging porsigido pa po sa paglilingkod ng buong husay at katapatan sa ating mga kababayan. Kaya suportahan po natin ang panukalang kapasyahan po na ito. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron hubang nais magpahayag ng opinyon ng Kuro-Kuro o Kulrito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Ang Nangungulong Pinuno ay minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 21, isang kapasyahan nagpapatibay sa panukalang paghihimay ng kabuuang gastusin sa ilalim ng Special Purpose Appropriation na may kabuuang halaga na 5,283,447 pesos para sa implementasyon ng second tranche
ng pagtataas sa sahod ng mga kawani ng munisipalidad ng Silang. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 21. Meron po bang nais magmungkahi? Pangulong Pinuno, Ang ating ginagalang na konsehal Luciano Jun de Jesus. minumungkahi ko po na pagtalakayan pa rin natin sa pangalawang pagbasa ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 22 at 23 at ang panukalang kautusang pang-aproprasyon bilang isa. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay natin ang naturang mungkahi. Kinalihim, pakibasa po ninyo. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide, ka-22. Isinulong ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Isang kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, ginagalang sa Coro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement bilang kinatawa ng pamahalaang bayan ng Silang sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na kinakatawan ni ginagalang Juanito Victor C. Remulla, gobernador ng lalawigan ng Cavite, kaugnay ng 25 milyong pisong na kontribusyon sa trust fund ng lalawigan ng Cavite. Sapagkat noong ikapito ng Abril 2021 ay nagpahatid liham ang punong bayan ginagalang sa Coro Rosario Poblete sa Sangguniang Bayan upang humiling ng isang kapasyahan na magbibigay kapangyarihan sa punong bayan na pumasok sa isang kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na kinakatawan ni ginagalang Juanito Victor C. Remulla, gobernador ng lalawigan ng Cavite, kaugnay ng 25 milyong piso na kontribusyon sa trust fund ng lalawigan ng Cavite para sa pagbili ng bakuna sa COVID-19. Sapagkat idineklara ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang buong bansa sa ilalim ng state of calamity dulot ng pandemyang COVID-19 sa bisa ng proklamasyon bilang 929 at ito ay pinalawig hanggang ika-12 ng Setyembre 2021 sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1021. Sapagkat ang pagkakaroon ng ligtas at epektibong bakuna para sa COVID-19 ay kinikilalang paraan na tutulong na makontrol ang pandemya. Sapagkat nakatadhana sa Batas Republika bilang 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program ng 2021 na polisiya ng Estado na matugunan ang matinding dagok ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbili at pagbibigay ng ligtas at epektibong bakuna sa COVID-19. Sapagkat ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite at ang mga unit ng lokal na pamahalaan ay nagnanais na magsanib ng mga kakayanan upang ipaubaya sa lalawigan ng Cavite ang pagbili ng sapat na bilang ng bakuna sa COVID-19 para sa mga mamamayan nito. Sapagkat nakasaad sa Section 33 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na ang mga unit ng pamahalaang lokal ay maaari sa pamamagitan ng naayong ordinansa na magsama-sama, magkonsolida o mag-ugnayan ng kanilang mga kakayanan, serbisyo at yaman para sa mga layunin na may benepisyo sa kanila. Sapagkat malinaw na nakasaad sa kasunduan ang mga responsibilidad na magkabilang panig. Sapagkat itinakda ng Section 22C ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na walang kasunduan ang pwedeng pasukin ng punong bayan nang walang kapahintulutan sa pamamagitan ng isang kapasyahan ng Sangguniang Bayan. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya
nabigyan ng kapangyarihan ng punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na kinakatawan ni iginagalang Juanito Victor C. Remulla, Gobernador ng lalawigan ng Cavite, kaugnay ng 25 milyong piso na kontribusyon sa trust fund ng lalawigan ng Cavite para sa pagbili ng bakuna sa COVID-19. Ipinasya pa na bigyan ng sipi ng kapasyahang ito ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite at ang lahat ng kinauukulan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Paggugol ng Pondo. Marami pong salamat. Pinibigyan na po natin ng tagapagpanukala ng pagkakataong magpaliwanag tungkol sa panukalang ito. Maraming salamat po muli, Pangulong Pinuno. Ang kapasyahan po na ito ay upang bigyan natin po ng kapangyarihan ang ating punong bayan na lumagda sa isang kasunduan or MOA sa pagitan po ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na kinakatawan ng ating mahal na gobernador, ginagalang ho nito John Remulla, gobernador ng lalawigan ng Cavite. Layunin po ng kasunduan po na ito na umiral ang pagtutulungan po sa pagitan ng ating pamahalaan at ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite patungkol po sa pagbili ng bakuna para po sa COVID-19. Dito po ay nakalahad din ang sa kasunduan na ito, nakalahad din po ang responsibilidad ng bawat panig sa pamahalaang panlalawigan po ng Cavite. Sila po ay magbibigay ng tulong pinansyal, katumbas po ito ng halaga na ilalagak natin sa Cavite Trust Fund. So kung magkano man po ang halaga na ating ilalagak sa trust fund, ito po ay tatapatan ng provincial government. So sila na po ang bahalang bumili sa bakuna, maging sa transportasyon, at saka paghahanda po para sa isang storage facility. Ang magiging counterpart lang po ng ating pamahalaan ay ang maglagak o magdeposito po ng halagang 25 million bilang contribution natin. Ito po ay ilalagak sa isang trust fund at syempre po tayo na rin po ang mag-administer o tayo na po ang gaganap sa pagpapatupad ng pagbabakuna po sa ating mga mamamayan. Tayo po ay magsusumiti lang ng mga listahan ng mga babakunahan. So sa programa pong ito ay tinatayang nasa 50,000 silanggenyo ang atin pong mababakunahan. Kabilang na po nangungulong pinuno yung tinatawag natin na second shot or second dose. Malaking tulong na po ito sa ating bayan. Kaya sa akin po mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, suportahan po natin ang panukalang kapasyahan po na ito. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Para po sa kabatiran ng bawat isa, ang pamahalang panlalawigan ay nakikipagtulungan sa pamahalang bayan para mabakunahan ang higit na pamahalang bayan ay nagkakaloob ng 25 milyong piso sa pamahalang palalawigan at ang pamahalang palalawigan din ay nagkakaloob ng parehong halaga sa pamahalang bayan para makabili ng bakuna na magagamit natin sa bayanan silang. Ang bakuna ay Novavax at inaasahan natin na magsisimula ang community rollout sa buwan ng Hulyo. Earliest, ito na ang pinakamaaga na maaaring makapagsimula tayo ng bakuna dito sa ating bayan. Kung ating mapapansin, ang ating nabakunahan lamang ay ang senior citizens, ang medical frontliners at ang may comorbidity. Ang bakuna na ito ay galing sa sa pambansang pamahalaan. Pagkatapos nito ay inaasahan natin na makapag-roll out tayo sa higit na nakararaming mamamayan at ang bakuna ay itong pinupundoan natin ng 25,000 mula sa municipal government at ang grant na 25 million mula sa municipal government and another 25 million mula sa provincial government. Pero ano bang nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 22
isang kapasyang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at dumagda sa isang kasunduan or Memorandum of Agreement bilang kinatawa ng pamahalaang bayan ng Silang sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na kinakatawan ni ginagalang Juanito Victor C. Remulla, gobernador ng lalawigan ng Cavite, kaugnay sa 25 milyong piso na kontribusyon sa trust fund ng lalawigan ng Cavite. Rodrigo Roa Marami pong salamat. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay po natin ang naturang panukala. Tinong Kalim, pakibasa po ninyo ang katawan ng sumunod na panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ka-23, Serye 2021, sinulong ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon ng pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement bilang kinatawan ng pamahalaang bayan ng Silang sa pagitan ng Development Bank of the Philippines kaugnay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sapagkat ang munisipalidad ng Silang ay kabilang sa mabibiyayaan ng tulong pinansyal para sa mga lungsod at munisipalidad na nakapaloob sa kolektibong tinatawag na NCR Bubble Plus na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine alinsunod sa Batas Republika 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Sapagkat ang Development Bank of the Philippines ay isang pampamahalaang institusyong pampinansyal kung saan naglalagak na pondo sa lapi ang munisipalidad ng Silang. Sapagkat ang tulong pinansyal na matatanggap ng munisipalidad ng Silang buhat sa pamahalaang pambansa ay ipamamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo na lubhang naapektuhan ng pandemyang COVID-19. Sapagkat sa patuloy at mabilis na pagkalat ng COVID-19, hangad ng munisipalidad ng Silang na ang tulong pinansyal ay may pamahagi sa mga kwalipikadong mga mamamayan sa isang mabilis, episyente at ligtas na pamamaraan. Sapagkat ang Development Bank of the Philippines ay mayroong fund disbursement service na tutugon sa mabilis, episyente at ligtas na sistemang paghahatid ng salapi sa mga kliyente. Sapagkat kinakailangan pumasok sa isang kasunduan ang munisipalidad ng Silang sa pagitan ng Development Bank of the Philippines upang ang nasabing serbisyo ay ating magamit at pakinabangan. Sapagkat malinaw na nakasaad sa kasunduan ang mga responsibilidad ng magkabilang panig, sapagkat itinakda ng Section 22C ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na walang kasunduan ang pwedeng pasukin ng punong bayan nang walang kapahintulutan sa pamamagitan ng isang kapasyahan ng Sangguniang Bayan. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na bigyan ng kapangyarihan ng punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa pagitan ng Development Bank of the Philippines kaugnay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ipinasya pa na bigyan ng sipi ng kapasyang ito ang Development Bank of the Philippines at ang lahat ng kinauukulan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon ng pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Marami pong salamat. Muli ay binibigyan na po natin ang pagkakataon ng tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Sa ating tagapagsulong ng panukala, kayo po ay nakamute.
Rinig na po ba ako? Nangungulong Pinuno? Yes po, mari po kayo magpatuloy. Nakamute. Okay, mari po kayo magpatuloy. Okay, ang lalawigan po ng Cavite ay kabilang po sa NCR Bubble Plus, Plus Bubble, kung saan ay kasama po tayo sa mga probinsya na sumailalim sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Sa ilang linggo po, nalimitado ang pagkilos ng tao dahil po sa mahigpit na patakaran. Marami nga po ang trabaho at hanap buhay na naapektuhan po. At dahil nga po dito, ang national government po ay muling mamamahagi ng tulong pinansyal sa mga lugar na naapektuhan ng pagpapatupad ng ECQ. Ganon pa man po ang pamahalaang bayan po ng Silang ay gustong masiguro ang kaligtasan ng ating mamamayan. Ano po? Kaya dahil po sa pamamahagi ng mga tulong pinansyal po na ito ay tiyak na lalabas po ang mga tao simula sa kanilang mga tahanan patungo sa barangay hall or sa lugar na mga gagamitin para sa pamamahagi. Sa ganitong sitwasyon po ay nakakasiguro po tayo na hindi mapapanatili ang mga health protocols po at posibleng magdulot pa ito ng panganib sa kalusugan ng ating mamamayan dahil po sa posibleng pagkakahawa mula sa carrier po ng COVID-19. Kaya nga po mas ninais po ng ating pamahalaan na kunin po ang serbisyo ng DBP or Development Bank of the Philippines sa ilalim ng kanilang LGU disbursement scheme. Ang DBP po ay sila po ang magpoproseso ng financial sila po ang magpoproseso ng financial aid ng national government sa pamamagitan po ng bank account transfer or GCash or Paymaya at iba pang remittance center katulad ng Emelwelier, Palawan, Cebuana. Meron po itong kaunting charges per transaction at ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos pero lahat po ng charges na yan ay sasagutin na po ng ating pamahalaan. Sa mga walang bank account, walang GCash at ayaw po nilang lumabas, ayaw nilang pumunta sa mga remittance center, mag-i-schedule na lang po ang ating economic team para sila po ay mapuntahan. Depende po kung sila magbabahay-bahay o lalagay na lang po ng isang lugar kung saan sila mamamahagi. So, Nangungulong Pinuno, ang proseso po ay ganito. Una po ay magmula sa barangay. Ang barangay po ay nabigyan ng form. Yung pong form na yan ay mga ipapamahagi po yan sa mga qualified recipients. Pag ito po ay naibalik na ng barangay sa LGU, ang LGU naman po, ang ating pamahalaan naman po ay magpo-conduct ng validation at pag na-validate na po ito po naman ay kanilang po. And then after po na magawa po validation at saka ang encoding nasa DBP. So meron po tayong 4 na mga priorities ng Nangungulong Pinuno. Una po ay ang mga recipients natin ng SAP 1 and 2, kasama rin po yung mga waitlisted ng 2 SAP 1 and 2 na yan. Prioritize din po natin yung nasa vulnerable sectors, katulad po ng senior citizens, solo parents, 4Ps, PWD at saka po ng TODA. So napakaganda po ng programang ito ng DBP, kaya dito po ay masisiguro natin na episyente, ligtas ang prosesong gagawin po natin. Kaya sa akin po mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, suportahan po natin ang panukalang ito. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol rito? Para po sa kabatiran ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan at ng ating mga kababayang nakikinig sa ating karaniwang pagpupulong, ang pamahalaang pambansa ay nagbaba ng mahigit 200 milyong piso sa pamahalaang bayan para ibigay sa ating mga kababayang nangangailangan. 3 ang dapat nating maintindihan patungkol rito. Una, ay merong priorities na ibinigay ang Department of Interior and Local Government at Department of Budget and Management
na pagbibigyan ng ayuda. Ang mga prioridad na sektor ay ang mga sumusunod. Una ay ang mga dating benepisyaryo ng SAP1, SAP2 at mga naka-waitlists. Ikalawa ay ang mga sa marginalized o vulnerable sectors katulad ng single parents at persons with disabilities. Ikatlo, kung may matitira pang pondo ay para sa ating lokal na pamahalaan ay nangangailangan. Gusto natin paunawa sa ating mga kababayan na ang prioridad na ito ay hindi tungkoy ng pamahalaang bayan. Sa halip, ito ay nagmula sa pambansang pamahalaan, sa Department of Interior and Local Government and Department of Budget and Management. Ikalawa, ang matatanggap na ayuda ay mula 1,000 hanggang 4,000. Kung isang household o sambahayan ay binubuo ng isang miyembro, ang matatanggap niya ay 1,000. Kung binubuo naman ito ng 2 miyembro, ang matatanggap niya ay 2,000. Kung binubuo ito ng 3 miyembro, ang matatanggap niya ay 3,000. Kung binubuo ito ng 4 o higit pa, ang matatanggap niya ay 4,000. Kaya naman, ang matatanggap ay mula 1,000 hanggang 4,000. Ang pinakamalaking maaaring matanggap ng isang sambahayan ay 4,000. Ikatlo, katulad na ipiniliwanag ng ating tagapagpanukala ay ginagalang ng Konseho Luciano ang pamamagitan ibang bayan at lungsod sa Cavite ay digital o kaya naman ay sa pamamagitan ng money transfer katulad ng GCash, Paymaya, Cebuana Lawilier at iba pang remittance center nang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan at nang maiwasan ang ang pagkalat ng COVID-19. Inaasahan natin ang sistema na ito ay higit na epesyente. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala na, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Pangulong Pinuno, ay minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 23. Isang kapasyahang magbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa isang kasunduan or memorandum of agreement bilang kinatawa ng pamahalaang bayan ng Silang sa pagitan ng Development Bank of the Philippines, kaugnay sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Maraming salamat po. Pinangalawahan, ikinagalang na konsehal, Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanyang Kaya kanang. naman ay ating pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 23. Kinungkalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng panukalang kautusan bilang panukalang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Belamide 1. Panukalang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 1, Seri 2021, tiniakla ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kautosang pinagtitibay ang Supplemental Budget Number 1, taong 2021, na may kabuuang halagang 50 milyong piso para gamitin sa mga programa, proyekto at aktibidad at gastusin kaugnay ng COVID-19. Sapagkat nagsumite ng sulat ang ating punong bayan, Socorro Rosario F. Poblete sa Sangguniang Bayan, na humihiling ng isang kapasyahan na magpapatibay ng MDC Resolution Number 1, 2021, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council recommending the approval of Supplemental Investment Program for current year 2021 in the amount of 50 million pesos, funded through 2020 savings of the municipality to be utilized for COVID-19 related programs, projects and activities and expenses. Sapagkat ang supplemental budget ay itinatadhana ng Section 321 ng Batas Republika 7160 o ang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991. Sapagkat patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit ng COVID-19 sa munisipalidad ng Silang. Sapagkat ang pamahalaang bayan ng Silang ay nagnanais na mapagaan at maibsan ang paghihirap na dinaranas ng mga Silangbenyo dulot ng COVID-19.
sapagkat nagsertipika ng isang Statement of Funding Sources ang pamangingay Jenny T. Desengaño at Binibining Keisha Ann A. Veranda, pinuno ng tanggapan ng Pambayang Tagatos na nagsasaad na mayroong sapat na pondo at kung saan nagmula ang pondo para sa supplemental budget. Statement of Funding Sources, Supplemental Budget Number 1, Fiscal Year 2021, Silang Cavite. General Funds, Special Funds, Particulars, Savings ending December 31, 2020. Amount, 50 million. Total estimated amount, 50 million. Sapagkat isang Statement of Supplemental Appropriation for Calendar Year 2021 ang inihanda ng Pambayang Tanggapan ng Budget na pinagtibay ng Punong Bayan, iginagalang Socorro Rosario Poblete para sa kaukulang paglalaan nito gaya ng sumusunod. Statement of Supplemental Appropriation Fiscal Year 2021, Silang Cavite. General Funds, Special Account, Implementing Office, Office of the Municipal Mayor, Particulars or Purpose, Provide Funds for COVID-19 PPAs and Expenses, Object of Expenditure, Maintenance and other operating expenses, Welfare Goods Expenses, 25 million, Drugs and Medicines, 25 million. Total, 50 million. Sapagkat ng Supplemental Budget Number 1 Fiscal Year 2021 ng Munisipalidad ng Silang ay tumatalima sa katakdaan ng Department of Budget and Management Local Budget Circular Number 124 Series of 2020 at sa itinatadhana ng Batas Republika 7160 kilala sa taguring Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, partikular sa Section 4472 na maaring maglaan ng kaukulang aproprasyon para sa pagsusulong ng kagalingang panlahat. Dahil dito, sa mungkahin ni ginagalang Luciano P. Desis Jr., ang Sangguniang Bayan ng Silang ay tinatadhana na may bisa ng batas ang sumusunod. Unang alituntunin, pagtitibay. Pinagtitibay ang Supplemental Budget Number 1 taon 2021 para sa mga programa, proyekto at aktibidad at gastusin kaugnay ng COVID-19 na may kabuuang halagang 50 milyong piso. Ikadalawang alituntunin, pagkakabisa. Ang kautosang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin. Lagda, iginagalang Luciano P. Desus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Maraming pong salamat. Ngayon naman ay ang pananunumpat ng ating ginagalang na Konsehal Luciano Jun de Jesus tungkol rito. Muli, kayo po ay nakamute at paki-unmute para kayo aming marinig. Magandang umaga po muli, Nangulong Pinuno. Tayo po ay mahigit ng isang taon na dumadanas ng pandemya. Hindi lang po ang ating bayan, hindi lang po ang ating bansa, maging ang buong mundo po ay apektado po nito. Ano po? Marami na po ang nagkasakit dahil sa COVID-19, madami na po ang nasawi, at hanggang sa ngayon po ay patuloy din ang pagdami ng bilang. Ano po? At ayon nga po sa head ng ating Rural Health Unit ay halos nasa 300% na po ang itinaas ng kaso natin sa bawat araw. At ito nga po ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ay sumasailalim tayo sa enhanced community quarantine. Ito po ay para maiwasan ang paglabas ng tao at sa ganito pong sitwasyon ay masasakripisyo po ang mga trabaho at negosyo. Sa ngayon po ay limitado ang operasyon ng pabrika, mall, restaurants at iba pang uri po ng negosyo na nagiging dahilan naman po ng pagtigil ng trabaho ng ating mga kababayan. Ang ating pong pamahalaang bayan sa pamumuno po ng ating butihing punong bayan, Mayor Cory Poblete, ay naglunsad na po ng iba't ibang programa para tugunan po ang problema na dulot ng COVID-19. Kung natatandaan po natin, ay nakailang buwan po tayo na mahagi ng tulong sa 64 barangays. Ano po, mga nakailang waves din po tayo ng mga tulong sa lahat ng 64 barangays. At ngayon nga po ay muli sumailalim po tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya po ang ating pamahalaan ay muli maglalaan po ng 50 million pesos para po sa gastusin na may kinalaman po sa COVID-19 programs,
and project and activities. Ano po? So yung 50 million po ng Pangulong Pinuno ay ito po ay mahahati po ito sa dalawa. Yung first 25 million po ay ito po yung ating i-deposit. Ito po yung ating contribution sa provincial government para tayo po ay makabili ng ating bakuna. Ano po, yung 25 million. And then yung another half po naman na 25 million, ito naman po yung ilalaan natin para sa mga gasto sa bili po ng ating mga welfare goods. Sa aking pong pagkakaalam ay nagsisimula na pumuli ang pag-ikot po ng opisina ng ating Mayor Cory para po mamahagi po ng mga relief goods. Kaya po sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, muli po, suportahan po natin ang panukala po na ito. Maraming salamat po. Meron ho ba nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Ang Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin po natin ang panukalang kautusan pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide. Isang kautosang pinagtitibay ang Supplemental Budget Number 1 taong 2021 na may kabuuang halagang 10 milyon, 50 milyon piso para gamitin sa mga programa, proyekto at aktibidad or PPAs at gastusin kaugnay ng COVID-19. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan Anlin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay natin ang panukalang kautusang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide, 1. Meron po ho bang nais magmungkahi? Meron po ang ating ginagalan na konsehal, ang ating ginagalan na konsehal, Ronnie Lodonesa. Maraming salamat po ng Ulong Pinuno bilang tagapamuno po ng lupon sa gustong pamahalat lituntunin ay minumungkahin na rin po natin na pagtalakayan ng panukalang kapasyante ng Poblete Bilamide ikatatlo na iaabda po ng ating pong pangalawang tagapamuno po ng lupon ng may kinalaman sa Barangay Consel Ferdinand. Ano po ang pamagat ng naturang panukala? Panukalang kapasyante lang Poblete Bilamide ikatatlo. Okay. Pakibasa lang. Sino wala ako lang. Pakibasa lang yung pamagat. Isang kapasyahang mapitagang humihiling sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pamamagitan ni ginagalang ang Sermo Senyor Pinili ng PCSO na maghandog ng isang ambulansya sa Barangay Paliguan. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ferdinand Damuta ng lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ibabasahin po natin sa ikalawang pagkakataon ang naturang panukala. Ginong kalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng naturang panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-24, seri 2021, isinulong ni ginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno, lupon sa kalusugan. Isang kapasyahang mapitagang humihiling sa Philippine Charity Sweepstakes Office na sa pamamagitan ni ginagalang Anselmo Simeon P. Pinili, pinuno ng PCSO, na maghandog ng isang ambulansya sa Barangay Paliguan, Silang Cavite. Sapagkat nakasaad sa ikalawang artikulo, ikalabing-limang seksyon ng Saligang Batas ng Pilipinas na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan at sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang pangkalusugan sa kanila. Sapagkat nakatadhana sa ikalabing-anim na seksyon ng Batas Republika 7160 na dapat isulong ng lahat ng lokal na pamahalaan ang pangkalahatang kagalingan ng mga mamamayan, siguruhin na napapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Sapagkat ang munisipalidad ng Silang ay isa sa may pinakamalaking bilang ng mamamayan sa lalawigan ng Cavite,
at ito ay may pinakamalawak na lupain. Sapagkat sa dami ng bilang ng barangay sa bayan ng Silang, isa ang barangay Paligawan sa hindi pinalad na magkaroon ng sariling ambulansya. Sapagkat lubhang napakahalaga ang pagkakaroon ng isang ambulansya para sa isang barangay, lalo na ngayong panahon ng pandemya, para magamit ng mga mamamayan sa panahon ng kagipitan at pagdadala sa pagamutan. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Ronilo A. Donesa ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na mapitagang hilingin sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamamagitan ni ginagalang Anselmo Simeon P. Pinili, pinuno ng PCSO, na maghandog ng isang ambulansya sa Barangay Paligawan sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Ipinasya pa na bigyan ng CP ng kapasyang ito ang Philippine Charity Sweepstakes Office at ang lahat ng kinauukulan bunian. Iginagalang Ilo A. Donesa, 2 tagapamuno, Lupon sa Kalusugan. Ay binibigay na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Una po, ang pagtatama po, ako hindi po pangalawang tagapamuno po ng kalusugan. Iminungkahi ko lang po ito bilang ibahagi sa, kasi po nang i-refer nyo, Nangungulong Pinuno, ito po ibinungkahi nyo sa lupon ng may kinalaman sa kalusugan at may kinalaman sa barangay. Kaya nga po, akin pong mungkahi ay sana nga po si Konsehal Ferdinand Amutan ang maging ang mag-akda ng naturang po panukala. Yun lang. Bilang ako po sa basta pamamahala. Yun lang po. Ano po ang kahilingan ng ating ginagalang na konsehal? Una po, Nangungulong Pinuno, hindi po ako ang pangalawang tagapamuno ng Lupon sa Kalusugan. Kaya po minumungkahi po natin na ang pagkaka-refer niyo po ay sa kalusugan at sa may kinalaman sa barangay. Kaya minumungkahi po na makita si Konsehal Ferdy Amutan o kaya si Konsehal Nestor Pataw. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ferdinand Amutan, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay po natin ang naturang mungkahi. Okay po, ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Ang ating ginagalang na konsehal Ferdinand Amutan. Salamat po, Nangungulong Pinuno. Minumungkahi ko po na pagtibayin po natin ang nasabi pong kapasyahan dahil alam naman po natin na talaga pong kailangan ng ating barangay Paligawan ang nasabi pong ambulansya, lalo po ngayon sa panahon po ng pandemya pong dinadanas po natin ngayon. Salamat po. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtitibay ang naturang panukala. Upang nais magpanukala, ang ating ginagalang na konsehal Luciano Chundesus. Nangungulong Pinuno, yamang nakalihis po ang alituntunin ng ating pagpupulong, ay minumungkahi ko po na basahin sa pangatlong pagbasa ang panukalang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide Ika-1. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. At papasahin po natin sa ikatlong pagbasa ang naturang panukala. Pinungkalihim, pakibasa po ninyo ang pamagat at may akda ng panukala. Pangalang kautusan, pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 1, Seri 2021, iniakda ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo.
Isang kautosang pinagtitibay ang Supplemental Budget Number 1 taong 2021 na may kabuuang halagang 50 milyong piso para gamitin sa mga programa, proyekto at aktibidad or PPAs at gastusin kaugnay ng COVID-19. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyahal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinatitibay ang naturang panukala. Ay, ano po? Nawala ako. Ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Pasensya po. Nangungulong Pinuno, iminumungkahi ko po na pagtibayin po natin sa pangatlo at huling pagbasa ang panukalang kautusan pang-apropasyon bilang Poblete Bilamide ika-1. Pinangalawahan ni Pangalawa ko po. ginagalang konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang At po ng konsyahal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. kaya pinagtitibay natin sa ikatutuling pagbasa ang panukalang kautosang pang-apropasyon bilang Poblete Bilamide 1. Pero po ho bang nais magbungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Ronilo Donesa? Ang ating ginagalang na Konsehal Luciano Chundesus. Nangungulong Pinuno, iminumungkahi ko po na ibalik sa kayusan ng ating pagpupulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyahal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya binabalik na po natin ang ating mga lituntunin. Dadako na po tayo sa mga patalastas. Meron hubang nais magpatalastas? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapumuno ng lupon ng mga patakaran at lituntunin? Nangungulong Pinuno, iyaman lang po. Wala na po tayong paksang pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumukhahi ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating puno. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Perpetuo de Singanyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyahal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't itinitindig na po natin ang ika-14 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang sa ganap na ika-12 ng umaga. Marami pong salamat, mag-iingat kayo at inyong pamilya at pagpalain po tayong lahat ng Panginoong may kapal. Okay? Bonds? Okay na? Okay.